Magpapulburon test ka na lang kasi Marcos Jr. nang matapos na itong kadyotahan mo. Magpapulburon test ka. Napakasimple. Di ba araw ng kagitingan, may pasok ba nung araw ng kagitingan? Kasi doon yung time natin inilabas yun eh. Sinadya ko talaga yun ng araw ng kagitingan para ma-realize ng ating mga kasundaluhan. General Bato daw, hindi na daw niya natanggap. Eh baka naman hindi kayo pumasok o hindi kayo nag-check ng email. Senator Bato. Ikaw buwa ka ng inakang laso ka, yung itlog mo kasing laki ng tiki. Yung butiki. Diba? Wala kang kredibilidad. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Magpapulburon test ka na lang kasi Marcos Jr. nang matapos na itong kadyotahan mo. Magpapulburon test ka. Napakasimple. So ngayon mga kababayan, di ba, nakasisi nga yung Office of the President doon sa letter na lately nilabas natin. Office of the President, ang PIDEA, ang Congress, ating Senate, tapos dinideny nila yan. Dinideny, I believe, tama ba yun? Nag-comment si General Bato na hindi pa daw nakarating sa kanya. Di ba, araw ng kagitingan, may pasok ba nung araw ng kagitingan? Kasi doon yung time natin inilabas yun eh. Sinadya ko talaga yun ng araw ng kagitingan para ma-realize ng ating mga kasundaluhan na nagbuwis ng buhay yung kanilang mga ninuno nung panahon ng ikalawang digmaan na nagbuwis sila ng buhay, ipinaglaban nila ang Pilipino. Nung time na yun para makalaya sa mga taksil sa bayan, sa mga taksil, hindi lang Pilipino, kundi mga ibang lahi. Pero parang naging walang silbi ang pakipaglaban ng inyong mga ninuno dahil ang mga taksil na tunay, again, nasa loob ng Malacanang. Ang tunay na taksil ay si Marcos Jr., ang lahat ng inupo niyang mga patay goods. Okay? Mga patay goods na hindi makalamo ng mga jutang ginemes kung hindi magnakaw sa kaban ng bayan. Okay? So ngayon, ang daming sinasabi. Okay, sabi ni General Bato daw hindi na daw niya natanggap. Eh baka naman hindi kayo pumasok o hindi kayo nag-check ng email, Senator Bato. Kung tama yun kasi hindi ko alam kung ano yung Facebook account niya. May nag-send lang sa akin. Tapos idinidenay ng PIDEA na wala daw nakarating na sulat. Okay? O deny niya lahat. Sabi ko nga, ano ang kredibilidad meron si Virgilio Lazo? Wala nang kredibilidad dyan. Dahil mismo ang mga tao sa PIDEA, mga agent, mga attorney, mga abogado nga, ay pinag-aharas niya. Ikaw buwa ka ng inakang laso ka, yung itlog mo kasing laki ng tiki. Yung butiki. Diba? Wala kang kredibilidad. Dapat na dinibdiban mo yung isang abogado at huling-huli ka sa camera. Okay? Na inaabuso mo ang power mo, hindi ka mananalo sa korte. Aka na yung magic wand ko dyan. Okay? Gagamitin natin magic wand natin ngayon para aratayin ng mga hitad. Ngayon, mga kababayan, give me my magic wand para kay Lasso. Ikaw? Hindi ka mananalo sa korte dahil yung isang kailangan na i-build mo sa court yung personalidad mo. Iharap ko lang sa korte ng Amerika yung pangbugbog mo kay Attorney Delgado Delgado. Yung pangharas mo sa simpleng trapiko na ikaw may kasalanang julul ka, talo ka na. O sige, gusto niyo magkaso-kaso? Nagkaso-kaso na nga kayo. Hindi ko naman kayo uurungan. Para dito, pag-usapan tayo ng internasyonal. Pag-usapan tayo na may presidente tayong bangag. Ngayon, mga kababayan, natural, i-deny yan ni Lasso. Kasi si Lasso is under, kahit na ang ahensya niya, kahit hindi pa man yan under ng Office of the President, mga kababayan, ang nag-upo sa kanya ay si Lisa Tanas, nakasabwat niya sa lahat ng mga illegal activities ng mga buwakan ng GNMS. Kaya kumilos na kayo, men and women in uniform, mag-speak up na rin kayo bago ko hilahin mga itlog niyo. Joke lang yun Yung mga palangga ko, mga men and women in uniform, joke lang. But here, mga kababayan, masyado na kasing kumabog sa buong Pilipinas, buong mundo na si Kuting ay bangag, ngiwi. Okay, ngayon sinisindak nila ako.
Nanininda kayo eh, gano'n naman kayo, tanginan nyo, sindak-sindahan, magsindakan na lang tayo. Mga yawa, mga geatay, alpototot. Okay, sige, go. Sinasabi ng mga VOVO, V-O-V-O, na mga kiss-ass na patay goods, okay, na kanyang mga, you know, yung kanyang ano dyan, yung kanyang in-appoint for political accommodation. Okay? Na hindi makalamon kung walang trabaho sa gobyerno kasi disbar. Dahil kasungahan at kabobohan. Okay? Kasuhan si Maharlika. Pag-aralan, gawin ng gobyerno ang tama, Solicitor General, lahat ng departamento lahat ng ahensya ay gamitin laban kay Maharlika. Kasi si Maharlika ay nagpakalat daw, sabi nila sa kanilang narrative ng Peke na si Marcos Jr. ay polboronic. Eh kung di ba naman kayo hunghang, andyan si Pangulong Duterte ang unang nagsabi at pinangalanan siya nung maisog na si Kuting ay isang bangag. Bakit ako ang gusto niyong kasuhan? Kung ang pinag-uusapan natin dito, dahil na galit kayo, nalaman ng buong sambayan ng Pilipino na si Marcos ay bangag. Andyan si Pangulong Duterte harap-harapan sa maisog even before the election. Okay, although di pinangalanan niya nung election na yon. Nung time sa maisog na sinasabi niya na si Marcos Jr. ay bangag ngayon, bangag noon. Bakit si Maharlika lang ang target nyo? Hindi nyo kaya si Pangulong Duterte? Oh well, gusto nyo nga pahuli yan sa ICC eh. Ano ito mga kababayan? Anong ibig sabihin nito? Napakasimpleng solusyon na kapag nagpapulburontes si Marcos Jr. sa harap ninyo, live na walang alteration, okay? O hindi alter, okay? Parang pantalon lang, di ba? Di ba? Na walang illegal intervention. Ang kanyang hair follicle o bloodstream o whatever, kung ano man ang, hair follicle is the best. Na humarap siya sa taong bayan para once and for all, mapatunayan na siya nga ay zero pulburon. Pero bakit ayaw gawin ni Marcos Jr.? Wake up, little Susie. Wake up, little Susie. Wake up. Okay, wake up mga kababayan. Ang presidente ninyo ay para dapat sa Pilipino, hindi para mangharas ng kritiko. Dahil ang presidente ninyong bangag, naupo yan dahil sa taong bayan at ayon kay Attorney Glenn Chong, isa pang malaking akusasyon sa kanya na nakipagsabuatan si Liza Marcos sa Smartmatic para ipanalo si Marcos at dagdagan ang kanyang boto. Nandyan si Glenn Chong sa Pilipinas, nag-file ng signed affidavit sa COMELEC. Pero ni isang Kongreso, Senado, walang gustong karayin si Glenn Chong at panagutin sa kanyang akusasyon na si Marcos Jr. at si Liza Tanas ay nakipagsabuatan sa Smartmatic. Wala ni isa sa inyo mga buwaka ng genemies ninyo. Andyan si Glenn Chong sa Pilipinas, wala kayong kahirap-hirap. Yan ang inaantay namin, Kongreso, Senado, nakarayin ninyo si Glenn Chong sa Senado at Kongreso para magkaalaman at matindi ang kanyang akusasyon. Signed affidavit na si Marcos Jr. at si Liza Ahas at ang kanyang mga kasabwat ay minanipula ang eleksyon. And that is high crime. Pero bakit ayaw ipatawag si Glenn Chong? Takot kayong karay-karayin at malaman ng taong bayan na ang buwaka ng inang presidenteng ito at ang kanyang asawa ay dinorobo ang Pilipino. Bakit si Maharlika gustong abutin dito at gustong harasin? Bakit sa tingin nyo baka ako lang ang kaya ninyo? Hindi nyo kakayanin ang katotohanan. Wala man akong pera na nakaw sa bayan, but the people, lahat ng Pilipinong gising ay nasa likod ko, I believe. Sa ngalan ng katotohanan. Ngayon, PDEA, sige, I challenge you. Total yun ang gusto nyong gawin, di ba?
na si Maharlika, gipitin, kasuhan. Di ba pagsimula na kayo ngayon? Total, ang pinagyayabang ni Lisa, kaibigan niya ang Amerika, yung buwaka ng inang babaeng niyang kidnapper. Ayan pa. O ayan, ito pa. Lisa. Inaakusahan kita na ikaw ay kidnapper, extractor. Ayan. Gusto niyo akong tuluyan, gusto niyo ako ikulong. Iyan, ikaso ninyo na sinabi ni Maharlika base sa kanyang informante na si Lisa Araneta Marcos ay mastermind ng kidnapping sa Turkey. At doon ipapalabas natin sa buong mundo kung gaano ka-demonyo, kahayop si Lisa na nakipagsabuatan sa asawa ni Teddy Boy Locsin Jr. at kay Teddy Boy mismo para baliktarin o baliin ang batas para madukot ang dalawang minor de edad na bata. Yan ang isa pa sa ikaso nyo sa akin at ang magkaharapan tayo sa lahat ng klaseng uri ng korte kahit sa Mars pa tayo magpunta. Yan, Lisa, Pidea, yan, kumbinsihin nyo si Lisa. Nakasuhan ako na inakusahan ko siyang kidnapper. Dahil isasampal ko lahat ang ebidensyang video na ikaw, Lisa, ay satanas at natiis mo sa pakikipagsabwatan at pagbali ng batas ng konstitusyon, lahat binali nyo mga jutang gini na kayo. This, pulburon, galit kayo dahil inilabas natin yung mga dokumento? Ha? Madali lang yan. Sabi ko nga, pulburon test lang yan. Dahil lang palangga. Pulburon test lang, ayaw mo magpapulburon? Ha, Marcos Jr.? At ang sinasabi nyo, dapat si Maharlika hindi nakikialam dito dahil sa usaping Pilipinas, dahil nasa Amerika. Eh, ikaw tangina ka, ilang beses ka nagpa-interview sa akin, Marcos Jr., ni piso ba siningil kita? Yung anak mong, Tiburcia, na si Sandro Marcos, nagpa-interview kayo sa akin. Siningil ko ba kayo? At sinabi niyo ba sa akin na, Maharlika, huwag niyo na ako interviewin kasi Amerikana ka. Hindi ka pwede makialam. Nung pinakinabangan niyo, mga kababayan, pinakinabangan niyo, ang bunganga ko, okay lang. Ngayon, dahil kinikriticize ko kayo, ipakulong si Maharlika. Eh, di pa